had no hope that you would own a rebel to your will. And if you had not loved me first, I would refuse you still. And hallelujah, all I have is Christ. Hallelujah, Jesus is my life. But as I ran my Ayan. So, hello. Good afternoon po muli sa lahat. And sa pagsisimula, gawin natin yung tradition natin. Okay, memory verse tayo. Sige, una. Sino ba pwede mo una? Sige, yung birthday girl. Memorize mo ba Ate Arshan? Ano sa'yo? 2 Timothy 3:16-17. Nakamute ka. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagtutuwid at sa pagsasanay sa katuwiran upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Okay. Next, ano ba sila? Mga awit. 1, 2, 3. Siren. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng manunuya, kundi nasa kautusan ng Panginoon na ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Siya ay gaya ng punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan at ang kanyang dahon na may hindi nalalanta at sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Okay. Next. Daddy, ano ba sa'yo? 1 Corinthians 12:3. Kaya't. Ito ata yung kahapon eh. Sa'yo. Ay, hindi ba? Kaya't nais ko. Tama yun nga. Tama. Di ba kasi yung Kaya nais kong manawaan. Ano yun? Inyo na walang Nagsasalita. Kung ano. Wala pa. Sige, si Mami. Ito. 1 Corinthians 12 verse 3. Kaya't nais kong maunawaan ninyo na walang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Nagsasabi si Jesus ay sumpain si Jesus at walang makapagsasabi si Jesus ay Panginoon, maliban sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Okay. Next. Ano ba? John 17:3. Si Gab. Ito ay makilala Ako lang ha. Kasi, di ka pa. Pasa raw. Basa. At ito ang buhay na walang
at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala na nag-isang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong sinugo. Yan. Okay. Thank you po. Next, 1 Corinthians 12:13. Ay, Tarshan. Yun. Si Zoe daw po kuya sa John 3:21. Sige. Sige, Zoe, John 3:21. Sige na. Bilis. John 3:21. Subalit ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang malinaw na mahayag ang kanyang mga gawa ay naayon sa Diyos. Wow! Very good. Meron pa yan, marami pa yan. Ayan na, sa John 3:21. Thank you, Zoe. Okay, next, John 3:16. Sige, si Lola, si Mamala. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan at ibinigay ang kanyang tanging anak upang ang sinuman sa kanyang sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay. John 1:14. Si Tito Bong. Ano ba yan? 14? Ano ba yan? John 1:14. Sa simula. Sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos at ang tao ay naging salita at tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kalwalatian gaya ng isang tanging anak ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Okay. Romans 8:9. Kaudad. Ngunit kayo'y wala sa laman na kundi nasa Espiritu. Kayamang nananatili ang sa iyo ang Espiritu ng Diyos. Subalit ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya. Pag-review lagi. Okay, Yana, Job 28:28. At sa tao ay sinabi niya, narito, ang takot sa Panginoon ay siyang kaalaman, karunungan, at ang paghiwalay sa kasamaan ay kaunawaan. Okay. 1 Peter 5:8. Jamie. Magpakatino kayo, magbantay kayo. Ang job doon na iyong kaaway ay tulad ng leyong gumagal at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. Okay. Ayun. So siguro, dun muna po tayo magtatapos, no? At 4:39 na. Okay. So patuloy po natin, ulit-ulitin lang talaga na sabihin yung mga verses na yun. So, nadagdagan na po 11 verses na may Job 28:28 na. So, magandang paalala po yun lagi sa atin na ang karunungan talaga is hindi yung maalam or pagiging maalam po sa salita ng Panginoon. Well, maganda po yun at yun ang dapat nangyari sa atin, pero lagi nating tandaan, hindi lang po yun sa panlabas ng mga nagagawa natin. Pero ang tunay na karunungan ay yung pagkatakot sa Panginoon. At ang tunay na pagkaunawa sa kanyang salita ay ang pag-alis sa kasamaan. So ibig sabihin, yung patuloy talaga na pagpili sa tama at hindi po yung mga kamalian. Okay? Sige, so good afternoon. Welcome sa ating Bible study.
So magpapatuloy po tayo. Kahapon atin pong na tapos yung verse 9. So para po sa hapong ito, atin pong pag-aaralan yung Lucas chapter 3 pa rin. Simula po sa verse 10 hanggang sa verse 14. Ito yung pag-uusapan natin sa hapong ito. So, atin po munang basahin. So, nandyan na si Tita Che, no? So, Tita Che, okay lang po ba ulit? Ikaw po magbasa ng Luke 3, Okay. verse 10 Sige. to 14 lang po. Lucas 3, verse 10 to 14. Tinanong siya ng maraming tao, ano ngayon ang dapat naming gawin? Sumagot siya sa kanila, ang may 2 tunika ay magbabahagi sa wala, at ang may pagkain ay gayon din ang gawin. Dumating din ang mga maniningil ng buwis upang magpabautismo at sinabi nila sa kanya, Guro, ano ang dapat naming gawin? Sinabi niya sa kanila, huwag na kayong sumingil pa ng higit kaysa inuutos sa inyo. Tinanong din siya ng mga kawal at kami, anong dapat naming gawin? At sinabi niya sa kanila, huwag kayong mangikil ng salapi kanino man sa pamamagitan ng dahas o maling paratang at masayahan kayo sa inyong sahod. Ayan po ang ating pag-uusapan. Salamat po, no? So tayo po ay manalangin muna. Let's pray. Panginoon, patuloy po kaming nagpapasalamat sa iyong habag at iyong awa. Patuloy mo pong paalalahanan ng bawat isa na lahat ng ito ay buhat sa iyo sa pamamagitan ng iyong pag-ibig na iyong ipinakita kay Kristo at patuloy na pinapalago sa aming mga buhay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Salamat o Diyos sa salita mo na siyang patuloy na magtuturo sa amin. Panalangin ko po na bigyan mo po ang bawat isa ng puso na patuloy na magiging kasiyahan na yung iyong salita, ang iyong kalooban. Ikaw lamang, Panginoon, ang purihin sa lahat. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, balik tayo sa verse 10. Okay. So, kung matatandaan nyo po kahapon, doon po natin pag-usapan, no, na yung sinabi po ni John the Baptist doon po sa verses 7 hanggang 9, yun po ay patungkol sa mga Pariseo at Saduceo na kung saan doon natin makita yung pagkompronta talaga ni John the Baptist patungkol doon sa maling pananaw or maling pag-iisip, no, ng katayuan nitong mga Pariseo at mga Saduceo na kung iisipin sila pa man din ang mga naglilingkod doon po sa templo, no? And so doon natin nakita na yung maling pagtitiwala, no, sa sariling ginagawa or even yung association nila kay Abraham. So doon po natin na tutunan na ito ay hindi po sa pagiging kabilang doon sa salinlahi, no, ni Abraham, but may kita natin doon yung mga tao na nagmula talaga sa Panginoon dahil nga nabasa natin na ang Panginoon ang gumagawa ng mga anak, no, ni Abraham. So pagkatapos noon, matapos po na marinig nila yung mga ganong sinabi ni John the Baptist, may kita naman natin dito sa verse 10 hanggang 14, meron namang iba't ibang grupo ng mga tao na nakarinig din doon sa sinabi ni John the Baptist. And so,
ito yung tanong nila, no? Sabi diyan sa verse 10, tinanong siya ng maraming tao. So maraming tao na po yung binanggit dito ni Lucas at mamaya may kita natin yung specific, no, na mga tao, klase ng tao, sino-sino yun sila. So, simulan natin. Verse 10, tinanong siya ng maraming tao, ano ngayon ang dapat naming gawin? Diba? Ano ngayon ang dapat naming gawin? So, matanong ko lang po sa inyo, sa tingin nyo po, ano yung klaseng tanong ito? I mean, yung tinanong na ano yung dapat naming gawin? Ito po ba ay patungkol sa mabalik. Wait lang po. Okay, ito po ba ay patungkol sa dapat naming gawin para maligtas? Or may iba pong kahulugan itong tanong na ito? So, ang ginagawa ko po ngayon sa atin, tinatry ko lang po na iano kayo ba, no? Kung paano nyo po ito naintindihan itong mga binabasa natin. Again, para po sa kaliwanagan ng pag-aaral ng salita ng Panginoon. So, paano nyo po ito natatanggap? Itong tanong na, anong dapat namin gawin? Ano yung tinutukoy ng mga tao? Ito'y dapat gawin para maligtas? Or may iba pong kahulugan? Yan, para matuto po tayo, no, na sa pag-aaral natin, yung konteksto po talaga, hindi yung pagbibigay ng sariling kahulugan. So, yun, tanong ko po sa inyo, paano nyo po ito natanggap? ano yung naisip nyo po, no? Ano yung naintindihan nyo sa tanong dito na ano ngayon ang dapat namin gawin? Lagi nyo pong tandaan yung konteksto again, no? Yun, nangyari doon yung kinumpronta ni John the Baptist, yung mga Sadduceo, Pariseo, and then after that, may mga nagtanong, ano yung dapat namin gawin? So, anong ibig sabihin nila sa tanong nila? Kayo po, ano pong ano nyo? Di ba kasi, sige. Dito kasi, di ba, ang tinatanong ng mga ang alam nila yung para sa kaligtasan. Since ito man yung sinasabi ni John the Baptist. Kasi itong mga tao to, kung hindi sila nakakarinig ng ganito, syempre hindi nila ito papansinin. At kung yung sa iba na hindi talaga nakakarinig din o nakakaintindi, nakakaunawa, hindi na lang nila ito papansinin, babaliwalain nila. Ano yung tanong? Ma'am. So, bale, yung sagot mo, yung tanong na ito is patungkol sa anong gagawin nila para maligtas? Parang ganun po ba? Okay. So, thank you, ma'am, no, sa binigay mo na sagot. Yung iba po, meron po ba kayong ibang naisip or katulad po ng sinabi ni Mami?
Kasi 'di ba po no, yun nga po yung pinag-uusapan dito is yung pagkompronta no ni John the Baptist, 'di ba, sa mga Saduceo at Pariseo, at pinunto niya doon yung kung matatandaan niyo po sa verse 8, mamunga kayo ng nararapat sa pagsisisi. And then sinabi niya doon na huwag niyong sabihin na kayo yung mga anak ni Abraham, no? So ngayon naman, yung tanong ng mga tao, ano ngayon ang dapat naming gawin? Tama naman na ito ay patungkol talaga sa kaligtasan. Kaya yun naman talaga, no? Pero yun nga po, meron kasing specific na yung kumbaga pinupunto yung tanong na ano ngayon ang dapat naming gawin. So, ibig sabihin po, ano po? Sige Jamie, parang may sinasabi ka. Kumbaga ano gagawin nila? Kumbaga paano nila ipapakita na magre-repent talaga sila? Parang ganun. Okay. So, actually po, yung tanong na ito ay, yung sinabi nilang ano ngayon ang dapat naming gawin is patungkol sa ano ngayon yung dapat makita sa kanila na tunay na bunga ng repentance or tunay na bunga ng pagsisisi. Kasi di ba po, kinompronta ni John the Baptist, sinabihan yung mga Pariseo at Saduceo, kung totoo kayong lumalapit no sa Panginoon, pakita nyo yung bunga na naayon sa pagsisisi. 'Di ba? So hindi yung sasabihin nyo na anak kayo ni Abraham. Hindi diyan, no? Hindi doon nakita. Tapos dinagdagan pa ni John the Baptist na kaya ng Panginoon na magbuhay or magtayo ng mula sa mga batong ito, 'di ba? Ng anak, magiging anak ni Abraham. So itong mga tao, na-puzzle po sila. Pag sila ba no nahiwagahan. So ano ba yung dapat makita sa amin? Ano ba yung magpapakita na kami ay tunay na nagsisisi? 'Di ba? Ano yung dapat makita sa amin na totoo na kami ay naghihintay no sa pagliligtas or yung naghihintay sa Messiah. Okay? So ito po ay patungkol sa dapat makita sa kanila na bunga ng pagsisisi, no? Yung totoong repentance na tinatawag. Okay? So yun po yung tanong nila. Now, tingnan natin sa verse 11, ano yung naging sagot. So, verse 11, sumagot siya, si John the Baptist, sa kanila, sabi niya, ang may 2 tunika ay magbahagi sa wala, at ang may pagkain ay gayon din ang gawin. So, ipapatuloy po natin hanggang 14. No? So, yun yung sagot. And verse 12, dumating din ang mga maniningil ng buwis upang magpabautismo. So, kanina, mga tao, general. Ngayon naman, mas naging specific, no? Maniningil ng buwis upang magpabautismo. Take note, ha? Upang magpabautismo. At sinabi nila sa kanya, Guro, ano ang dapat naming gawin? So, makikita nyo dito, sila ay pumunta upang magpabautismo. Ibig sabihin, sila ay nagpapahayag na sila ay magsisisi or sila ay nagsisisi. Ibig sabihin, sila ay kumbaga nare-recognize nila, naunawaan nila na kailangan namin maganda sa pagdating ng Messiah. So kaya sila magpapabautismo. At again, yung pagbabautismo na ginagawa ni John the Baptist dito ay patungkol sa pagsisisi. Kaya tingnan niyo po yung tinanong. Maraming maniningil ng buwis ang pumunta upang magpabautismo at tinanong, ano ang dapat naming gawin? You see?
Ibig sabihin, yung pagpapabautismo is again paghahayag nila na sila ay nagsisisi. Ngunit, sabi nila, paano namin ito mapapatunayan na kami nga ay tunay na nagsisisi? Kaya ang tanong nila, ano ang dapat namin gawin? Naintindihan niyo na po yon? Kaya 'di ba, nagpapabautismo sila pero ano pa yung dapat nilang gawin? Kasi nga, again and again, ang pagpapabautismo sa tubig ay ano lamang po talaga yan. Kumbaga, dinedeclare talaga nila sa publiko na sila ay nagsisisi. Pero narinig nga nila si John the Baptist na kinompronta itong mga Saduseo at Pariseo na sila ay mga nagsisinungaling, mapagkunwari. Kaya ito ngayon tinatanong nila, ano ang dapat naming gawin upang maipakita na tunay nga kaming nagsisisi? You see? So, ito mga maniningil na buwis. Tingnan niyo po yung sagot ni John the Baptist. Sinabi niya sa kanila, huwag na kayong sumingil pa ng higit kaysa sa inutos sa inyo. Yan yung sagot niya sa mga maniningil ng buwis. And then in verse 14, meron na namang panibagong grupo. Tinanong din siya ng mga kawal. So nakita niyo na, iba na naman ito nagtanong. At kami, anong dapat naming gawin? Diba? Kumbaga, narinig nila na sinagot ni John the Baptist sa mga maniningil ng buwis, huwag na kayong sumingil ng sobra, ng higit pa. In which, na-realize nila na hindi naman namin yung ginagawa. Diba? Kumbaga, yung mga kawal ba, hindi naman namin yung ginagawa. So, anong gagawin natin? No? Para mapakita talaga na nagsisisi tayo. Kaya sinabi nila, kaya tanong nila, at kami naman, anong dapat naming gawin? At sinabi niya sa kanila, si John the Baptist, huwag kayong mangikil ng salapi kanino man sa pamagitan ng dahas o paratang at masiyahan kayo sa inyong sahod. So makikita niyo po dito mga kapatid, may 3 pong grupo na nagtanong at meron ding iba't ibang sagot sa iba't ibang grupo na nagtanong. Doon makikita, yung sa mga sagot niya, doon makikita yung tunay na pagsisisi, kung tunay talaga sila nagsisisi. Now, kung tatanungin ko po kayo, ano pong nakikita nyo dito patungkol sa bunga ng pagsisisi? I mean, kasi nga po, di ba, iba't iba yung sagot. So, ibig sabihin, ang pagsisisi ay ano? I mean, ano siya? Sige po. Yan nga, di ba, inano dito yung mga gawain nila na hindi pleasing sa Panginoon. So, yung mga sinabi sa kanila ni John the Baptist, tama ba? John the Baptist na, yun nga yung mga gawain nila na hindi pleasing sa Panginoon. So, dapat, talikuran na nila yun. Okay. So, tama po, no? Makikita nyo dito, iba't iba yung sagot sa tanong na paano magsisi. Paano mapakita na tunay na nagsisisi. So, ibig sabihin po, yung pagsisisi is patungkol po sa mga ginagawang mali ng bawat tao na dapat nilang ihinto na, no? Na dapat na po nilang itama. So, kung atin po yung ihahalin tulad sa atin, sa bawat isa sa atin, ibig sabihin, iba't iba po tayo ng kahinaan or iba't iba po tayo ng mga pagnanasa. Okay? Iba't iba po yung gusto natin. Kaya po, di ba, minsan, for example, sa Sunday, maririnig nyo na lagi ko pong binabanggit yung social media. Siguro may iba sa atin, lalo na yung mga nanay at tatay natin, hindi nakaka-relate doon, hindi naman sila ganun gumamit ng social media. Pero hindi ibig sabihin po noon na okay kayo. I mean, hindi po ibig sabihin noon na, okay ako, sila lang yan. Sige, social media pa kayo. Hindi po. Kailangan po natin maunawaan na bawat isa sa atin, meron tayong mga ginagawa na hindi rin po tama, no? And sa pagsisisi po is kailangan natin kailangan natin ihinto yung mga bagay na yon, no? And dito nyo makikita na
kailangan talaga ng recognition. Pag sinabi po nating recognition, maunawa natin na yung isang bagay na yun ay mali pala, no? Kaya alam niyo po ba, isa po yan sa gawa or ginagawa ng Espiritu Santo, ang i-convict po tayo sa mga maling ginagawa natin. Okay? Kasi nga po, hindi tayo magkakaroon ng labis na pagkaunawa na kailangan natin ng tagapagligtas kung hindi po natin naunawaan na tayo pala ay may ginagawang mga kasalanan. Hanggat ang kasalanan sa atin ay parang normal or okay lang yan. Di ba? Ako po, kapag nag-share po ako ng gospel, tatawa-tawa lang yan. No? Pag sinabi mo, nagsisinungaling ka ba? Oo, normal man yun. Di ba? Yung ganong, di ba, sa ganong reaction, makikita nyo po na hindi nila naunawaan yung gano'ng kabigat ang gumawa ng kasalanan sa harapan ng Panginoon. Di ba? So, dito nyo makikita na itong mga iba't ibang grupo na tao, na mga taong ito, kinumpronta talaga sila ni John the Baptist. Ito yung mga maling ginagawa nyo. And yun ay dapat mahinto. Kailangan nyo yun ihinto. Yun ang magiging patunay na tunay kayong nagsisisi. Okay? Na tunay kayong nagsisisi. And so, ganun din po sa atin. Di ba nga, sige, dito, no, yung, for example, may ginawang mali yung kaibigan mo or basta kaibigan mo. Di ba, pag nagsusorry sa atin, sinasagot natin, sorry ka nga ng sorry, pero inuulit-ulit mo pa rin. So, di ba, tayo, normal na naiintindihan natin na ang tunay na pagsusorry is yung hindi na paggawa nun ulit. Di ba? Grabe tayo makademand. Di ba? Sus, sorry ka ng sorry. Tas mamaya-maya gagawin mo ulit. You see? So, ganun din po yon yung pinapakita dito. Now, okay. I think ito ay information lang. So, ang question po sa atin ay, teka lang po Okay. Yung tanong po sa atin ngayon, no? Yung ito pong ginagawa nila, ito pong nangyayari ngayon dito, ito ba po ay, tanong ko lang po sa inyo, ito po ba ay magre-resulta ng kapatawaran ng kanilang kasalanan? Okay, balik tayo yung konteksto again wag nating Ito ba ang magbibigay sa kanila ng kapatawaran ng kasalanan? Itong ginagawa nila ngayon, itong sinasabi ni John the Baptist sa kanila, okay? Magbigay ka, wag ka na maningil na sobra, wag kang mangikil, no? So, ito po ba ang magre-resulta sa kanilang kapatawaran? Itong pinag-usapan nila. Kapag nagsisi sila. Ang pagsisisi ba nila ay magre-resulta sa kapatawaran o hindi? At maganda po itong pag-usapan kasi malaking halaga ito lalo na sa paghahayag po natin ng magandang balita. Very important po na maunawaan niyo po yung repentance. Bakit? Ito kasi 'di ba kung mapapansin niyo po, yung sa mga gospel books, paano sila nag-share ng gospel? Ano yung sinasabi nila? Have faith in the Lord Jesus Christ? Yes, pero may isa pa. Repent and believe. 'Di ba? Repent and believe. Ngayon ang tanong, ang repentance ba ay ang kaligtasan ba ay bunga ng repentance plus faith? Or ang kaligtasan ba ay faith bunga ng pananampalataya? 'Di ba? Naintindihan niyo po, maganda na maunawaan po natin ito kasi nga po ewan ko lang po sa inyo, ambot ninyo, pero sa akin po
nagkakaroon talaga ako ng parang, kalituhan dati. Paano ko i-explain na yung kaligtasan is by faith alone? Pero sinasabi dito sa mga verses, repent and believe. Repent and have faith. Paano ko ipapaunawa sa mga tao yung repentance? Paano ko ito ma-share? Di ba? Kaya ginagawa ko po ito sa inyo ngayon para sana kung meron man din po kayong tanong na mga ganon, masagot po at maayos po natin maihayag yung gospel. 2 days ago ba yun, Jamie? 2 days ago, no? 2 days ago ba yun, yung nag-share ako ng gospel? 2 days ago, medyo nakaupo lang kami ni Jamie sa Pantalan. And then, may nakita kami hindi ko alam kung mga Mormons ba, hindi yan Mormons, hindi ko alam kung saan sila galing, pero nag-share sila ng gospel. So, sabi ko, may katabi ako, na medyo natagalan ako na kausapin sila. Kasi yun nga, umaano sa mind ko ba, paano ko sasabihin yung gospel? Yung maganaano pa rin ako, paano i-share, no? Yung repentance, yung faith. Pero by God's grace, na nakapag-share naman ako doon sa mga tao ngayon. Pero ngayong araw, mas naging malinaw sa akin yung repentance. And yun din po ang gusto kong matutunan natin. So again, tanong ko po sa inyo, mga ba na sinabi ko, yung repentance ba ay magre-resulta ng kapatawaran ng kasalanan? I mean, ano yung role ng repentance sa faith? Because, again, 5 solas, we are saved by faith alone. Through faith alone, sa pamagitan ng pananampalataya, tayo ay naliligtas. Ngayon, ano yung role ng repentance? Paano natin yun ipapaliwanag na hindi tayo magkakamaling isipin nila na repentance plus faith? Kasi pag repentance plus faith, mali na po yun. Okay? We are saved through faith alone. Tandaan niyo po yung 5 solas. We are saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone, according to the scriptures alone, for the glory of God alone. That's the 5 solas. Tandaan niyo po yun, mga kapatid. Okay? So, asan yung repentance doon? Di ba? And dito, makita natin na si John the Baptist, nagpapana siya ng repentance, pagsisisi. So, what's the role? Anong role ng repentance? Medyo mahalo po talaga, no? Kaya mahalagang mapag-usapan talaga siya. Anyone po, anyone? Gusto ko lang marinig din yung paano nyo siya naintindihan ngayon para mamaya, ma-assess natin. Wag po kayong mahiya. Sabihin nyo lang kung ano yung pagkakaintindi nyo sa ngayon. Hindi, Sige, Dad. Dito maano yung kahalagahan ng pag-share ng gospel, no? Kasi ang taong, di ba nga, sabi nga, merong mga tupa na naliligaw na hindi pa naabot ng magandang balita. So, once ang tao wala pang alam, kumbaga, sasabihin ko. Teka. Kumbaga, wala pang karunungan. Yung pag-repent sa kanya, parang wala, ano ba? Hindi ko maano.
Sige, Dad. Go, Dad. Teka. Ay. Ay. Sama ni. Di ba? Kaya di ba nakita nyo, gaano kahalaga na maunawa natin yung bawat salita talaga. Kasi nga, yes, naririnig natin repentance, repent, magsisi. Pero, how do you understand repentance? Di ba? Paano nyo ipapaliwanag yun? For example, may binabible study na, no? O, sabi niya, mamala, ano yung repentance? Ano pagsisisi? Di ba? I mean, paano yun? Anong ano nun sa kaligtasan ko? Bakit kailangan magsisi? Di ba ang kaligtasan ay sa pananampalataya? So, nananampalataya ako sa Panginoong Yesus. Di ba? Tapos sasabihan mo ko magsisi. Ano ba talaga? Di ba? Yung ganun ba? Yung ganun mga, ano ba? Tanong. Natanong nyo rin po ba yun? Ako starting last week, lagi ko po talaga yung tinatanong sa sarili ko, paano ko i-share yung gospel na tama yung gospel? It is by faith alone. Pero paano ko maipapasok yung pagsisisi? What's the role? Ano yung role ng pagsisisi? Bakit sasabihin mo magsisi at manampalataya? Di ba? Sa mga nakasama ko dati na nag-share na ng gospel, kayo, okay, inaano natin yan, di ba? Believe and repent. Pero okay, meron na po kayong siguro masasabi na, Kuya, ang repentance ay bunga ng pananampalataya. Tama? Well, yes, that is correct. Bunga yon ng pananampalataya. Yun yung tamang order. Hindi yung magsisisi ka and then magbubunga siya ng pananampalataya. Pero, bakit pagbabasahin natin yung pag-share ng gospel ng mga apostol, ang nauuna nilang sabihin ay magsisi. Magsisi at manampalataya. So you see, doon nyo makikita, paano mo yun i-reconcile? And then meron pa, alam natin na ang Panginoon lang ang nagliligtas. Now, paano mo i-reconcile yung decision ng tao? 'Di ba? Yung mga ganun ba? Paano mo 'yun aayusin? Tipo, Tito Bong. Kasi nga, kung tayo, 'di ba, kung mag-share tayo ng salita, para sa kasi ano nga yung hindi naman tayo yung may otoridad na gawin yung yan ng mag-share ng gospel na kundi wala tayong talagang kakayanan mag-share o wala tayong otoridad gumawa ng anumang may-share. Pero ito'y nakita din sa sa pamamagitan ng yung pagtuwid sa kabanalan ng salita ng Diyos. At iyon ay yung nagbibigay ng sa isang mananampalataya. Pero kung sarili mo lamang na gagawa nun, wala tayong otoridad na para bang gawin iyon. Kundi yun yung nakikita natin doon sa pagtutuwid doon sa banal na kasulatan. At iyon yung nakikita natin na nakapagbibigay sa atin ng desire na magampanan yun. Doon lamang doon sa nakikita natin na pagtutuwid doon sa banal na kasulatan. Pero kung sa sarili natin, makikita natin wala tayong otoridad. Wala tayong kakayanan na gawin yung mga bagay niyan. Pero sa nakikita natin doon sa banal na pagtutuwid, sa banal na kasulatan, yun ang nagbibigay sa atin na desire para maihayag natin ang salita ng Diyos. Kumbaga pagsasaayos, pagtutuwid. I-inline mo lang kumbaga, no? Yung nanampalataya ka. So bunga yun is ini-inline mo yung sarili mo sa banal na kasulatan. Ano yung sinasabi doon, no? So yun po yung matatawag na repentance, no? Okay, salamat po Tito Bong, no? Yun, magandang panimula po yun na parang mapaliwanag sa atin na yung pagsisisi ay pagsasaayos lamang po talaga yun.
dahil naunawaan natin na kailangan natin ng tagapagligtas. No? Kasi nga dito, sa konteksto na binabasa natin, ito is preparation. Diba? Ito po ay paghahanda nung mga taong hinahanda ni John the Baptist, yung mga taong iyon, para sa pagdating ng Misaya or tagapagligtas. And yung preparation na nangyayari dito is yung paghahayag ng mensahe ng bautismo ng pagsisisi. Di ba po? So, okay. Natanong ko po iyon kasi nga, ayun nga, para maunawaan po natin yung ano ba yung importance and role ng pagsisisi. So ito po, no. Kung mapapansin niyo po sa sinabi ni John the Baptist, hindi po yung pagsisisi dito na binabanggit, hindi po 'yun magreresulta ng kapatawaran. I think nasagot na po natin 'yon. Hindi 'yan magreresulta ng kapatawaran dahil po ang kapatawaran po ay bunga ng or nagmumula sa awa at habag at biyaya ng Panginoon. Okay? Now, ito pong mga taong ito na nagsasabi na sila ay nagpapabautismo at nagsisisi at may kita iyon na tunay nga sila nagsisisi kung nakikita po talaga sa kanila yung pagsasaayos nila sa mga maling ginagawa nila. Ibig sabihin, pinapakita doon na totoo nilang naunawaan yung kasalanang ginagawa nila. And so, kailangan nila ng magliligtas sa kanila at yung paghahayag nila na sila ay nagiging dependent lamang doon sa magliligtas sa kanila upang mapatunayan na tunay nga silang nagsisisi at yun nga, yung kanilang inaasahan is yung tagapagligtas, makikita yon sa katotohanan ng kanilang pagtalikod sa mga mali nilang ginagawa. Okay, para po mas maging malinaw sa atin. Bigyan ko po kayo ng example. Okay, for example dito, no? Itong mga mga maniningil ng buwis. Alam niyo po ba na kapag sila po, 'di ba sinabi ni John the Baptist, huwag na kayong maningil ng sobra. Alam niyo po ba kapag sila ay hindi na naningil ng sobra, hindi po ibig sabihin nun na nagrepent po sila. Okay? Ano ba? Nakakalito. Okay lang. Tapusin ko po muna. Kapag ang isang tao po, hindi na sila naningil ng sobra. Siguro sa atin, sa konteksto natin, hindi ibig sabihin na nag-stop ka na, okay, para mas malinaw, ito para sa mga kalalakihan, kasi narinig ko po si Paul Washer nag-preach about sexual immorality. So ito yung magiging example ko. Hindi ibig sabihin na hindi na tayo nanonood ng pornographic videos. Hindi po ibig sabihin na nagrepent na tayo. Okay? So, gaya dito, hindi ibig sabihin na hindi na sila maniningil ng sobra, hindi na sila mangingikil ng mga nahuhuli nila, ay nagrepent sila. Ang totoo pong pagsisisi is the change of heart. Pagbabago ng puso. Kasi nga, ganito yon. For example ako, hindi ibig sabihin na nag-stop na ako mag-watch ng pornographic videos. Ibig sabihin nun, tunay akong nagsisisi. Hanggat hindi po nagbabago yung puso ko, okay? Hanggat hindi nagbabago yung puso ko, wala pong mangyayaring tunay na pagsisisi. At sino po ang nakakapagbigay ng puso ng tunay ng pagsisisi? Ang Panginoon. Why? Magkakaroon na ako ng tunay na pagsisisi kung ang aking puso ay binago ng Panginoon. Kasi ganito po yung repentance. Yung pag hindi na paniningil, outward, ano lang po yun? Outward manifestation ng inner repentance. Naintindihan niyo po? May outward repentance, may inner. Yun nga, yung hindi panonood, hindi na pagsisinungaling, hindi na pag ganito ganyan.
outward manifestation of inner repentance. Ibig sabihin ng inner repentance, yung tunay na pagbabago ng puso. Kasi nga po, di ba, repentance is hindi yung mawawala, hindi ka na magkakaroon ng kasalanan. Makakagawa at makakagawa pa rin tayo ng kasalanan. Kaya lang ang repentance po is pagbabago ng pananaw natin sa kasalanan. Kasi for many years, ang atin pong naintindihan sa repentance, yung, hindi na ako gagawa ng ganito, di ba? Yan ang naisip natin sa repentance. Pero actually, repentance is, yes, outward manifestation po yun. But ang repentance is yun nga, yung pagbabago ng ating paningin at pananaw sa kasalanan. Na, yes, nagagawa ming kasalanan yun, pero you start to hate that sin. Yung nag-ano ka talaga, yung sorrowful ka talaga na nagmumula sa Diyos na again, magre-resulta ng pagtalikod or yung hindi na paggawa. Naintindihan niyo po yun? Nagigets niyo po ba? Yun po yung repentance. And so, ang repentance din po is buhat din po sa Panginoon. Sabi nga ni R.C. Sproul, ano yun tol? Yung ang tunay na repentance ay buhat lang din talaga. Gawa, parang ganun, siguro nabasa mo na yun. No? Sabi ni R.C. Sproul, true repentance, ang makakagawa lang talaga ng totoong repentance sa buhay ng tao ay ang Panginoon pa rin mismo. Hindi tayo. So you see? So makikita nyo dito, faith comes from God, repentance comes from God as well. Diba? Kaya nga maganda yung linya ng sa kantang All I Have Is Christ. Diba? Yung linya doon na kahit yung paggawa, ano yung part ng lyrics na yun, yung na your command will never come from me. Ano yan? Yun nga, yung pagsunod sa iyong kautusan, hindi rin yan nanggagaling sa akin. Diba? So, pinapakita po dito sa nabasa natin, na yung mga bunganga, yung outward manifestation ng repentance, no? At yun nga po yung paghinto sa mga maling ginagawa ng bawat isa. Pero again, dapat nating maunawaan na ang taong huminto sa pagnanakaw or sa paggawa ng mali, hindi nangangahulugang nagsisisi siya. Hanggat walang pagbabago sa puso niya, hindi makakamit ang tunay na pagsisisi. Kung kaya't dapat nating maunawaan na ang pagsisisi ay buhat sa Diyos pa rin. Siya ang nagbigay sa atin ng bagong puso. Kaya nga 'di ba sabi ni John the Baptist, kayang gumawa magbangon ng Panginoon mula sa mga batong ito. No? Mula sa mga batong puso, kaya niya 'yon gawing pusong laman. Ang tunay na may pagsisisi ay ang mga nakakakilala sa Kanya na nag-iisa at tunay na Diyos at kay Jesucristo na Kanyang isinugo. Kaya nga po, di ba, ang buhay na walang hanggan ay ang makilala siya. And pagkilala is more than informational, ano ba tawag dyan, tol? More than information knowledge, or ano ba tawag dyan? It's more than that. Ibig sabihin yung pagkilala ba na ang Diyos ay banal. Kaya kapag tayo nakagagawa ng kasalanan, we cry. Di ba, yung sobrang nalulungkot tayo. Bakit? Kasi kilala natin ang Diyos. Siya ay banal at kailanman hindi siya nalulugod sa kasalanan. Kaya ang tunay na repentance, yun nga, yung pagbabago talaga ng puso. Yun po yung repentance, mga kapatid. Okay? It's the hatred towards sin and love towards God. Ano na po tayo doon sa hindi paggawa ng ganito at paggawa ng ganito? Yes, outward manifestation po yun ng repentance. Tandaan niyo po yan. But the true repentance is in the heart. Hatred towards sin and love towards God. You see? Ngunit again, huwag tayong magkakamali na hindi na natin kailangan makitaan ng mga gawa. Okay? Again, babalik tayo doon. Ang true repentance, true inner conversion. Kasi yun po yung repentance conversion yun . Di ba? Pagbabago, yun po yung repentance. Ibig sabihin, ang
ang totoong pagbabago sa puso natin will always, tandaan niyo po yan, lagi po yan magbubunga ng outer manifestation. Okay? So, ibig sabihin, pag nag-share po tayo ng gospel, no? Yes, ito po, di ba, nabanggit natin yung sa pag-share ng gospel, it's only by faith alone. Siguro ito na ano namin kanina, Jamie, na pag-aralan namin kanina. Sabi no, ganito po pag-share ng gospel. Hindi 'yun yung nasa sayo kung tatanggapin mo ang Panginoong Hesus. Mali po 'yun na gospel. Okay? But ang gospel is this. You pray to God, you cry out to God, na tatanggapin kanya. Hindi yung you pray to God na tinatanggap mo siya. But ang pananalangin natin sa Panginoon na tayo ay tanggapin niya. Hindi po tayo ang tatanggap. Siya ang tatanggap. Now, paano po yung repentance? Naiintindihan niyo po yun? Yun yung prayer. The true prayer ang totoong sinner's prayer is, God have mercy on me, accept me. Hindi yung, Lord, I accept you. Di ba? Kaya nga po, di ba, sinabi ng thief on the cross, sabi nung magnanakaw, anong sinabi niya? Anong sinabi ng thief? Tandaan mo ko sa, naway, isama mo ko or tandaan? Ano ba yung verb doon, tol? Alalahanin mo. Alalahanin mo ko, no? So, doon, pagpapakita na hindi niya, hindi siya yung na tumatanggap sa Diyos, na Lord, naniniwala ako sa iyo. Pero ang sinabi niya, di ba, kung naisin mo, no, alalahanin mo, di ba, hindi niya nga sinabi na isama mo ko eh. Ang sinabi niya, alalahanin mo ko, at least, di ba, at least, alalahanin mo lang ako. Parang ganun ba, no? Pagpapakumbaba po talaga. Di ba? So, ibig sabihin, whenever we share the gospel, kaya napakalaga yung ginagawa po ni John the Baptist dito, kinumpronta talaga sila sa kasalanan. Di ba? Kinumpronta sa kasalanan. Ibig sabihin, upang maunawaan nila yung pangangailangan nila ng tagapagligtas. And so, ang panalangin is, Lord, by your grace and by your mercy, naway tanggapin mo ko. Pero, anong role ng pagsisisi? Ito, na-experience ko po to. Anong role ng pagsisisi? Konti na lang, sorry. Anong role ng pagsisisi? Ang pagsisisi lang po talaga is, again, paghahanda lang talaga siya, no? Na kumbaga pagpapakita lang talaga siya na tunay ka talagang, paano bang word na pwedeng gamitin? Tunay ka talagang naunawaan mo talaga na, Lord, ako talaga yung nagkasala. Nasa sayo lang talaga kung papatawarin mo ko. Pero yung pagsisisi mo, yung pagtalikod mo sa mga ginagawa mo dati, pagpapakita yun na tunay yung puso mo na sorry. Naintindihan? Tunay. Parang ganito yun paano ko ba ito ma-share? Basta kumbaga, may, di ba, kapag may nagawa kang kasalanan, okay? Pag may nagawa kang kasalanan, tapos, alam mo yung magiging consequence or yung resulta ng kasalanan na yun. For example, alam mo na yung resulta ng kasalanan na yun. Diba? Hindi dahil, diba? Dahil, for example, nalaman yung kasalanan ginagawa mo. Tapos, merong consequence yun. Diba? May consequence yung kasalanan na yun. Diba? Makakaramdam ka ng sorry. And, upang makita na tunay na sorry, nagsosorry ka talaga, hindi mo nagagawin yun. Di ba? Hindi mo nagagawin yun. Pero hindi ibig sabihin nun na automatic mapapatawad ka. Hindi sa action mo ng paghinto yung kapatawaran. But yung kapatawaran is nandun pa rin doon sa taong naagrabyado mo. Nagigets niyo po ba yung example? Di ba, hindi ibig sabihin na sorry talaga, hindi mo nagagawin. Hindi iyon yung act na
mapapatawad ka. But again, yung kapatawaran, nandun pa rin yun sa tao, nakadepende pa rin yun sa tao. Pero sa part mo, na napapatunayan mo na tunay kang nagsusorry kasi hinihinto mo na. 'Di ba? Ang ano mo na lang is kung tatanggapin niya yun o hindi. Parang ganon. Kung nasa sa kanya lang, kung papatawarin ka niya o hindi. So, ewan ko lang kung na-articulate ko ba ng maayos. Tol, no? Nandiyan ka pala. I'm so glad na nandiyan ka. Sige, Tol. Ayun, maganda na usapin talaga. Actually, importante kasi na usapin yung repentance. Kasi without it, same as regeneration, without it, same as faith. Hindi natin sinasabi, kumbaga, itong pag-aaral ng repentance, it is not to contradict the doctrine of justification through faith alone or by faith alone. Kasi ito, malinaw sa atin to. At bakit to malinaw sa atin? Dahil nga pinuhay tayo ng Panginoon, and that gives us eternal hope that we are already received by Him. Sabi nga kanina, ang pinagdarasal natin, hindi paano ko ba tatanggapin ng Panginoon, kundi tayo ay maging katanggap-tanggap sa Kanya. Kaya nga, di ba, ang exhortation ng isang John the Baptist sa kanyang pangangaral, nangangaral po kasi sa kanyang pangangaral sa ilog Jordan, sabi niya, produce works in keeping with repentance. Ibig sabihin, si repentance yung nagpo-produce dapat noon. Kumbaga, ito faith alone saves. But imagine that repentance is the flip side of the coin. It is not a part of the coin. Kumbaga, hindi siya part nung yung faith, dapat faith lang, repent, dapat repent lang. It is the flip side. Kumbaga, pag sinabing flip side, it is it is distinctive of faith. Kumbaga, iba to sa faith, Kasi we know the definition of faith. And the definition of faith is, it is the substance. Kaya nga pinapangaral natin ay yung tunay na pananampalataya. Kanino? Kay Kristo. Okay? Yun yung substance kasi ng faith natin eh. Yun yung katotohanan, yun yung realidad kasi nun eh. Na lahat ito ay nabayaran dahil sa kagagawan or pag-fulfill ng appointed work ni Kristo. And repentance is the flip side of it. Ibig sabihin, it is distinctive, but it is inseparable. Hindi siya pwedeng wala. Kasi nandun siya, it is just the flip side of it. No? It is the flip side of what we call the regeneration. And pag ang tao ay dumating dahil sa habag ng Diyos, no? Again, biyaya po ng Diyos yung repentance, same as faith. 'Di ba? Ephesians 2:8-9, it is by grace. So grace, you are saved through faith. And it is not of yourselves, not by works, that lest anyone may boast. It is a gift of God. 'Di ba? Medyo nano ko yung wording It is a gift of God, lest no one may boast. No? Ibig sabihin, yun talaga, sana ito yung maging sabi ni John the Baptist, produce works in keeping with that true repentance that is from God. It is, sabi ko nga sa inyo salvation is God's will not that man's will. Ibig sabihin, salvation is monergistic. And what is the doctrine of grace that we have? Di ba? Kaya importante talaga alam mo yung tulip Kasi by knowing tulip, you know that ang katuruan ng grasya o biyaya, it is effectual. May naipoproduce. Kaya nga sabi ni James, di ba?
Faith without deed is dead. Same as repentance. Diba? Repentance without the producing of faith in keeping with that repentance, that is also a lie. No? That is, ang ano po niyan, that is deception. That is, ano po yan, yung utak natin deluded. Hindi tayo renewed yung mind natin. Only that we have deluded mind. Kasi, hindi nga totoo yung repentance. And repentance is, kumbaga sa ano, repentance is a noun. Repentance is, yes, it is a verb. Pero ito sabi ko nga sa inyo, monergistic. Okay? Repentance is an action word Monergistic, yung sabihin, gawa siya ng iisang tao, ng iisang entity, that is God alone. Okay? Monergistic. Yung sabihin, bali talaga, ito na lang in theological terms, God repented us. Hindi tayo nagre-repent. It is God who repented us. Siya hindi siya nagsisi pero binigyan niya tayo ng pagsisisi na yun. Kaya, it is Him alone who has the credit. And, ito what is our doctrine of grace? Ano po yung I sa tulip? It is irresistible grace o yung tinatawag na effectual grace o ito yung makapangyariha or may nagagawa talaga. Baga, if it is effective, it is effectual not because of the works but the worker of it. It is God. Kaya pag ginawa natin, bakit yung biyaya niya effectual? Because God is effectual. He is God. He is almighty. Sabi nga, 'di ba, binabasa natin sa pagsasalin sa Abtag 01 2001. Yung kay Job, alam niyo ang tawag kay God, Almighty. Almighty. Sa kanya yung gawa, sa kanya yung kapangyarihan, sa kanya yung effectivity, sa kanya yung effectuality of that grace. So it is by grace alone. It is by faith alone. It is of that repentance that produces. So kaya nga 'di ba, produce works in keeping with repentance. Sabihin, meron yung works nagraradiate sa repentance na yun. And again, repentance is just that the flip side of true faith, of the salvific faith. So ayun po. Yun lang yung madagdag ko dun. Kumbaga, yung sinabi dito sa verse 8 na mamunga kayo ng karapat-dapat sa pagsisisi, hindi yan yung tayo yung nag-i-inline na, ito kasi dapat yung karapat-dapat sa pagsisisi. Hindi, but ang sinasabi po dito, yung pagsisisi talaga na buhat sa Diyos, meron talaga yung bunga. Kumbaga, tunay talaga yung magiging resulta niyan. Why? Kasi nga, yung pagsisisi din is, sabi nga diba kanina, buhat yan sa Diyos, no? So, yun, napakaganda po na explanation yung kanina. So, sana ulitin niyo po itong pakinggan. Papanoorin niyo po ito. Available lang po ito. Hindi po ito ito po sa ating Facebook at even sa YouTube. Maganda to na maunawaan niyo yung topic na to. Napakaganda po noon. So, please, take time to review upang mas maunawaan pa natin yung repentance, faith, and lalong-lalo na yung kaligtasan. Gospel itself, no? That's the gospel, no? The worker, no? Yung doon nanggagaling lahat dahil sa tao na may gawa nito, no? So we do not depend on the works. Wala talaga. But sa kanya na may gawa, at yun ay ang ating Panginoon. Kaya nga ang kaligtasan ay biyaya lamang. That's it. Yun lang talagang ating pinanghahawakan by the grace of God. So, praise the Lord for His Word. So, yun lang po. Dito muna tayo magtatapos, no? Thank you sa lahat ng salamat sa Panginoon. No? At tayo'y kinabagan niya at narinig natin yung salita niya. It's only, again,
grace. So tayo po ay manalangin. O Diyos, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa iyo. Salamat po sa labis na kasiyahan na iyong pong binibigay sa bawat puso, na maunawaan ng iyong pagliligtas. Na indeed, Lord, ito ay buhat sa iyong pag-ibig lamang. At napakaganda mo, Panginoon. Salamat talaga, Panginoon. Dahil kung wala yung habag at yung awa, kami po ay nararapat lamang na matanggap ang hustisya, at iyon ay ang kabayaran sa lahat ng kasalanan sa pagkasamaan namin ginawa. Lord, sa lahat ng ginagawa naming mabuti, ito ay buhat lamang sa iyo, O Diyos. At lahat ng iyon ay sa ikapupuri ng iyong pangalan. Ikaw lamang, Panginoon. Salamat sa iyong tanging anak na si Jesus at sa Espiritu Santo na nananahan sa amin. Kung kaya't tunay nga na ang kaligtasan ay sigurado at ang tagumpay ay naisagawa na. Salamat, Panginoon. Ito aming palalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. So salamat po, no? See you po ulit bukas, Friday. God bless sa lahat. Bye-bye. Thank you. I once was lost in darkest night.